Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito ang matindi. Mga kaibigan, latest update muli. Tungkol dito sa tago ng tago, hindi pa nahuhuli na si Pastor Apollo Kibuloy. Nako po, ituro ang kinaroroonan ni Pastor Kibuloy. Iyan ho ang latest update. At sino ang magtuturo nito? Sino ang kaibigan na lakas loob na magtuturo nito? Mga mahal kong taga-subaybay. Nako po, ay ito ay matagal na ang usapin. Habang siya ay nagtatago ho, na kung pwede ay ituro na ng mga kumukup-kup sa kanya itong si Kibuloy. Ba't sa puntong ito mga kaibigan, yan ang ating bibigyan ng linaw, bibigyan ng komentaryo, at ako'y muling nagpapaalala kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Shoutout po sa lahat. Kumusta po kayo? Mapagpalang umaga. Naku po. At napakarami ng napakaiinit na balita sa ating Republika ng Pilipinas. Subalit hindi ho natin mapagsabay-sabay. Yung iba ho ay nanghihingi ng mga latest update tungkol sa pugo. Sa iba pang mga dapat talakayin na letters, hindi po natin, pasensya na po. Hindi natin na magawa ho, mayroon pa po tayong ibang pinagkakaabalahan. But ito ang bigyan po natin ng pansin bilang follow-up na ika nga po'y dito. Sa ika nga po'y ituro ang kinaroroonan ni Pastor Kibuloy. Ito po ay latest update buhat dito sa Filipino Star ngayon, July 4, 2024. Bibigyan ko po kayo ng resibo. Nandiyan no sa screen. Mga mahal kong taga-subaybay, ang ating bibigyan po ng linaw. Pilas ko po, makikita nyo ho. Ito ang sinasaad, mga kaibigan. Ituro ang kinaroroonan ni Pastor Kibuloy. Iyan po ang ikangay pamagat nitong Filipino Star dito sa artikulong ito. Ay sino nga ba magtuturo? Sino ang tinutukoy nito ng artikulo na ito? Sino ang magtuturo kay Kibuloy at saan siya nagtatago? Bibigyan po natin ng paglininaw ito. Ang nilalaman po yan heto. Dapat gumawa na ng hakbang ang Philippine National Police. Ibig sabihin na hindi pa gumagawa ito ng hakbang, mga kaibigan. Kasi malinaw dito, dapat gumawa na ng hakbang ang Philippine National Police. Ibig sabihin na may alam pala na magtuturo, subalit hindi ituro. At dapat pala ay ginawa na ito ng hakbang. Ginawa na ng kaukulang aksyon. Ba't wala pa yatang aksyon? Ay lilinawin po natin, sa sinabi ni dating Presidente Rodrigo Duterte na alam nito ang kinaroroonan ng wanted na pastor na si Apollo Kibuloy. Yung pala ang pinatutungkulan. Bagamat nabalita na ito po tinalakay natin, lilinawin ko lang nung nakaraang araw. Kasi ang sabi ng tagapagsalita ng PNP na si Colonel Fajardo ay pag-aaralan, iimbestigahan itong dating Presidente Digong tungkol dito sa pag-amin niya na alam niya ang lokasyon, subalit kung tatanungin siya ay hindi niya ituturo at ang sasabihin niya lang ay secret. Maliwanag ho dun mga kaibigan na ika nga po'y iimbestigahan, alamin, ay hindi pa pala gumagawa hanggang ngayon ng aksyon. Sinasabi ko na hindi ako nagkamali
sa aking komentaryo na kayo ay puro papreskon di sa social media, sa stream media, na ikakay nakaharap kayo sa microphone, shout out. Colonel Fajardo, sino ang kinahukulan dito para mag-imbestiga, para alamin dito kaya dating Presidente Digong, tanungin, alamin, imbestigahan tungkol dito sa kinalaman niya. Kung liable ba siya o ituturo niya ba liable sa kaso na pagkukupkop? Ay wala pa hanggang ngayon nag-iimbestiga Ayon dito sa artikulong ito. Naku po, kaunting padaan pa lang yan. Ako po nananawagan, bakit ganon? Sabi ko nga bigyan ng aksyon, ay matagal lang tumantugtugin na yan. Colonel Fajardo, yung sinasabi nyo sa harap ng social media na mananagot ang sino man na magkukubkob, na magtatago sa wanted na tao na may kakulang warrant of arrest. Papaparusahan ayon sa inyo. Ay mga pag-imbestiga dito kay Digong, pag-imbestiga kay Digong hindi nyo magawa, ayon pang pag-file ng kaso. Yan ang gusto kong ipunto. Nako, ahaba tayo dito. Medyo padaan lang yun. Eto, mga kaibigan. Sana ito. Hindi dapat baliwalain ang ipinahayag ni Duterte at magsagawa ng pag-imbestiga kung may katotohanan ang pinahayag ng dating presidente. Tama Hindi dapat baliwalain. Dahil kung iira lang po sa atin ay mga propaganda na ika nga po mag-i-interview kayo. But maganda ang inyong sinasabi, but wala kayong aksyon. Wala mangyayari. Tatagal at tatagal kahit kilala nyo ang nagkukukup po dito ay hindi po mapaparusahan ng dahil lang sa walang ngipin ang mga sinasabi nyo na ika nga po'y batas na dapat managot ang sinumang nagkukupkup. Dali nyo sabihin, wala naman kayong aksyon. Okay, ito pa. Kung totoo ang sinabi ni Duterte na alam niya ang kinaroroonan ni Kibuloy, pero hindi raw niya sasabihin, maakusahan siya ng obstruction of justice. Maaring akusahan na pinagtakpan niya ang pinagtataguan ng kayang kaibigan, pastor, na hinahanap sa maraming kaso kabilang ang sexual and child abuse and human trafficking. Tama mga mahal kong taga-subaybay. Kaya ay maliwanag pa po sa masabaw na mainit. Obstruction of justice. Mga kaibigan, bakit hindi pati kayo makipagtulungan? Kung ayaw makipagtulungan ni dating Presidente Digong, ay gumawa kayo ng kakulang aksyon na legal. I-try nyo, makipagtulungan kayo ng aksyon na legal. Kay Duterte, makipag-communicate kayo. Kung ano ba ang gagawin niya, ituturo niya ba? Ituturo niya ba ng tuluyan ang kanyang kaibigan na si Kibuloy? Kung hindi niya ituro, gamitin niyo itong kataga na binitawan ni dating Presidente Digong. Yan ay on the record sa social media, sa malaking stream media, na pinaninindigan niya, na alam niya ang pinagtataguan ni Kibuloy, subalit hindi niya sasabihin, secret. Gamitin yung strong evidence laban dito kay dating Presidente Digong. At nang sa ganun yung sinasabi niyo na pwedeng kasuhan, ay kasuhan ang nagkukupkop. Kung ayaw makipag-communicate sa inyo, dahil matibay itong ebidensya. Dahil kung sasabihin niya na ito ay isang joke lang, naku po, lumang tugtugin yan. Madali sabihin na isang joke lang yan. Huwag gawing rason, huwag gawing maging absurd to siya dito sa pamamagitan ng salitang joke lang. Lumang tugtugin na yan. Kahit ako pala, nagsabi ako ng ganyang mga pag-amin, pag sinabi kong joke lang, hindi nyo na ako iimbestigahan, hindi nyo na ako bibigyan ng pansin na imbestigahan dahil sinabi kong joke lang. Ang gusto kong ipunto ay makakalusot ito Marami makakalusot
kung ganyan ang mga ganyang gawain. Kung gagamitin yung rason dito ay joke lang. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Diretso po natin. Hanggang ngayon, wala pang isinasagawang pag-iimbestiga ng PNP kung may katotohanan ng ukol na ipinahayag ni Duterte ukol kay Kibuloy. Ayon sa tagapagsalita ng PNP, tinitingnan nila na baka nagbibiro lang ang dating presidente sa sinabi nito. Gusto raw nilang malaman ang buong context ng mga sinabi ni Duterte bago sila gumawa ng hakbang. Naku po, ito na isang araw pang balita. Dapat ay as soon as possible na kayo ho ay nag-imbestiga na dito. Ay hindi ho eh. Ay ngayon ho ay baka nakapagbago ang isip na ni Yancy Digong, nakapag-prepare na kung ano ang sasabihin at si Kibuloy ay nandiyan lang ho, nakamasid sa atin, tinatawanan lang ang batas ng Pilipinas, sinasampal ng kanyang kalukuhan ang ating Republika ng Pilipinas. So hanggang ngayon mga kaibigan, di ba nangako po ako sa inyo, binlag natin ito. Na ika nga po iimbestigahan na dahil ng pangako, ba't hanggang ngayon po ay hindi pa nag-iimbestiga ang BNP? Ay ano ang dahilan? Takot ba kayo kay Digong dahil ito ay isang dating presidente? Malaking tao. Takot po ba kayo dito? Ako ay nagtatanong lang. Dahil kung hindi ko kayo takot dito, kung ordinaryong tao katulad ko na maliit, baka mabilis pa sa alas 4 nandiyan kayo. Bit-bit ako. Bit-bit para imbestigahan. Ay hindi ho eh. Namimili kayo. Natutulog eh. Natutulog sa kangkuhan, mga kaibigan. So mga kaibigan, medyo mahaba na naman to. Kinulang na naman tayo sa oras. At siyempre gusto kong kunin ang inyong mga reaksyon. Kayo po ba ay naniniwala na ituturo ni Digong itong kanyang kaibigan na si Kibuloy? Dahil ayon ho dito sa artikulong ito, ituro na ang kinaroroonan ni Pastor Kibuloy ayon po dito sa artikulo ng Filipino Star ngayon. Any reaction diyan po sa comment section. Pwede po kayong mag-iwan ng anumang public opinion. Isang like lang sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.